From lost access to monetization or demonetized to remonetized. So, paano ko naibalik from being demonetized to monetized ang aking Facebook page? So, tignan natin kung paano ko to ginawa. Natakot talaga ako kasi, ayan, biglang na-demonetize yung aking Facebook page. Nagulat ako pagkagising ko ng umaga. Ang reason daw is, mukhang nagkaroon ng bagong patakaran ang Facebook. Kaya siguro tinamaan yung mga ibang content ko. Kaya ang ginawa ko ay tinignan ko agad yung mga content ko na dapat nang i-delete para hindi mapahamak yung page ko. And pagkatapos ng ilang saglit, naayos ko sa wakas ang aking Facebook page and balik monetize na ulit. Ito na yung story time. Noong May 2, 2025, nagkaroon ako ng notification na tinanggal ni Facebook Meta yung isa sa mga post ko tungkol sa isang product review. And ganun din yung nangyari 2 days ago na in-ignore ko at hindi ko ni-recheck. And then, kanina lang umaga, na-demonetize ang aking page kasi mukhang in-ignore ko itong mga warning signs, no? Hindi ko tinanggal yung iba pang mga same product na pre-product review ko. Ito kasi yung nagiging problema kapag nagkaroon ng bagong online seller na sumikat talaga ng bongga yung kanilang products, tapos after a few years, biglang nagka-problema, hindi nag-click, tapos biglang naglaho itong online seller, hindi na ni-renew yung kanilang products, yung kanilang brands, hanggang sa nag-expire na yung ni-renew nila doon sa FDA hanggang sa na-disconnect na sa Meta na hindi nakasali sa list. So, ang ending ganito, nagkakaroon tuloy ng violation and napapasubo kami mga content creators na nag-product review. Okay, pag-usapan naman natin in short, etong connected entity na bagong policy ni Facebook Meta. So, ito yung mga products na nilulunok mo, ginagamit mo, na kailangan talaga magkaroon ng FDA. So, kapag ang nangyari is hindi na-renew o kaya nagkaroon ng problema yung online seller na to at napabayaan niya yung brand, hindi na na-renew itong product na to, magkakaroon talaga ng problema. Madi-disconnect siya sa Facebook Meta and masasapul talaga yung mga contents mo, yung mga product reviews mo. So, ang ending, katulad nito, magkakaroon ka talaga ng violation. Kaya, hindi naman siguro masama kapag may nag-o-offer sa'yo ng product review, check mo muna yung product kapag may FDA. Kapag walang FDA, it's okay na tumanggi ka para mapangalagaan yung monetization ng Facebook page mo at hindi ka matulad sa akin. And kailangan din i-update mo yung mga previous product na nireview mo kasi nga yung mga ganitong klaseng issue. Ini-inspect ko kung gaano ba ka-extensive yung problemang ito kung bakit na-demonetize yung aking page. And natuklasan ko na limited or suspended lang yung pagkaka-demonetize ng aking page. So, ibig sabihin, yung content lang ang may problema. So, pwede ko na talaga siyang gawan ng paraan. And then, chinek ko yung profile ko at nakita ko na wala namang problema. And my profile is earning money. So, walang problema sa profile ko. So, I therefore concluded na doon lang sa page ko na some of its contents lang. Kaya, nag-delete ako ng mga ibang videos. Ang susunod naman na ginawa ko ay chinek ko yung support inbox ko. Baka nagkaroon ulit ng hindi ko nakita agad na mga updates, may mga warnings ulit, mga ganyan, pero mukhang wala. So, yan yung laman. And yan yung mga previous na issues lang na na-resolve naman na kasi about sa mga payout issues, mga ganyan-ganyan. And hindi tungkol sa reset ng problema about sa demonetize kong page. So, after how many minutes to hours na inayos ko yung aking Facebook page, nakita nyo naman siguro, no? May notification na may Facebook page, Story of Anthony is now back to being monetized. And ito yung pruweba. And, ay, salamat, no? And, syempre, i-check na natin yung ating page status. So, ito yung nakalagay sa page status. Ang makikita nyo dyan is no violations to show. No community guideline violations ang nilabag. And syempre naman, is my page recommended? Of course. O diba? The page is recommended sa mga lahat ng audiences. And nagpapasalamat ako kasi case is closed, my problem is solved, and wala na akong iisipin na iba. Kaya sana nakatulong itong video na to, especially
kapag meron kayong similar case na ganito na nagkaroon ng connected entity violation. So, i-check nyo lang, i-delete nyo na lang yung mga videos nyo na may problema, especially kapag nagpa-product review kayo, para maibalik yung page nyo from being demonetized to monetized. Ayan. Sana makatulong talaga to kasi marami talaga sa mga ibang naghahangad na maging vlogger o kaya gustong mag-reels na pinatawan agad na ganitong violation dahil hindi familiar sa mga community guidelines. And you can share this video kung nakatulong ito sa inyo and para matulungan yung ibang tao with ganitong similar na problem. So that's all guys. Thank you and have a wonderful day.